Palang araw sa lahat. Ako nga po pala sa LGM Jess at kasama ang aking mga kagrupo. Narito kami upang talakayin ang aming ginawang pagsasali na Chinese drama. Ang simulaing lingwahe ay Mandarin at ang tunguhang lingwahe naman ay Ingles at Pilipino. Bago tayo tumungo sa pagtatalakay ng aming paksa, tumungo muna tayo sa kasaysayan ng Chinese drama sa Pilipinas. Kailan nga ba ito nagsimula? Nagsimula ang pagsasali ng Chinese drama sa Pilipinas noong May 2003 at ang unang pinalabas ay ang Meteor Garden. Sinubukan lamang nila ito kung papatok ito sa masa o magugustuhan nila. At hindi nila akalain na ganun yung sikat na gagawin ng Meteor Garden. Kaya naging aktibo na yung pagsasali ng mga Chinese drama o ng mga dayuhang pelikula sa Pilipinas. Ngayon naman, ang layunin ng aming pagtatalakay ay maipanood sa mga mag-aaral ang isinali naming Chinese drama. Sunod ay maipunawa ang kahalaga ng technical na termino sa mga mag-aaral at mabigyan ng kaalaman na magagamit nila sa gagawin nilang pagsasalin sa hinaharap. Ano nga ba ang pagsaling teknikal? Ang pagsaling teknikal ay isang espesyasadong uri ng pagsalin na nakatuon sa mga tekstong may kaugnayan sa teknolohiya, enenyera at iba pang teknikal na larangan. So, sa pagsaling teknikal, sinasabi dito na nakatuon ito sa mga tekstong may kaugnayan o sinasalin nito yung mga tekstong may kaugnayan sa teknolohiya, enenyera o iba pang teknikal na larangan. So dito, kaya pinili namin ang Hold Me Court na isasalin namin sa Chinese drama o isinali namin na Chinese drama dahil ang law o ang mga batas ay may mga technical na termino na sila lamang ang gumagamit. Halimbawa rito, ang hearing. Kung ang ibang tao o ang normal na tao ang makakarinig neto o hindi nag-aaral sa ganitong larangan ay magkakaroon ng kaguluhan o confusion kung marinig niya ito. Maaring ang isipin niya ay pandinig, pero kung isa kang nag-aaral sa batas o isa kang abogado, ay malaman mo agad kung ano yung gustong sabihin nito. So kapag sinabi nating hearing, ito yung parang siyang pagpupulong kung saan ipinaglaban yung isang kliyente. Sa aming ginawang pagsasalin, pinili namin ang malayang metodo. Ano nga bang malayang metodo? Ayon kina Almario et al., ito ay malaya at walang kontrol at parang hindi na isang salin. Ipinapahintulot nito ang pagdagdag at pagbawas ng mga salita na mas makapagpalutang ng hulugan ng orihinal. Sa aming ginawang pagsasalin, mas pinili namin ang malayang metodo dahil para sa amin, mas maibibigay nito yung kahulugan na nais sabihin ng orihinal. Dito may mga salita kasi sa orihinal na kapag ginamit namin ang literal o salita sa salita ay at ito ang makakabuo siya ng kaguluhan sa mga manonood. Sa malayang metodo kasi ay maaari kang magdagdag at magbawas kung ano yung tingin mo ay kung anong tingin mo na ayun talaga yung gustong sabihin ng original, maaari mo yung ilagay sa malayang metodo. So mas pinili namin yun dahil ay alam namin na may bibigay namin yung diwa at kahulugan na nais sabihin ng original. Sa pagsasalin, ginamit ng mga tagapagsalin ang teoryang dynamic equivalence ni Eugene Nida. Dahil sa teoryang ito, nakatuon ito sa pag-aangkop sa epekto at damdamin at natural na daloy ng wika kaysa sa eksakto at angkop na estruktura nito sa TL. So dahil nga sa patungkol sa diborsyo at kustodiya ng kanilang anak ang hearing na aming ipinalabas, mas pinokus ang pagsasalin sa kung paano ito tamang matutumbasan sa kaparehong kahulugan, emosyon at bigat ng mga salita sa bawat linyang kanilang binibitawan. So halimbawa sa mga linya ay ang since I am the father, I have to take the responsibility. So sa pagsasalin, tinumbasan ito sa pamaraang dahil ako naman ang ama, responsibilidad ko to. At pangalawa ay ang Your Honor, I was naive back then. Sa pagsasalin, kagalang-galang na hukom, bata pa kasi ako noon at wala pang muwang sa mundo. Panghuli ay ang neither the party is willing to compromise on custody of the child. Sa walang sino man sa magkabilang panig ang handang magbigay o magparaya sa usapin ng kustodiya ng bata. So makikitang hindi literal na bawat salita talaga ang ginawang pagsasalin. Mas pinahalagahan namin ang parehong pagpapakahulugan at emosyon sa pagtutumbas sa mga salita upang mas lubos na maintindihan at natural pakinggan sa mga manonood o makikinig. Kaya mas mauunawaan at mananamnam nila ang takbo ng istorya. Ang simula ay ginamit sa pagsasalin ay nagsasaad na ang mga daglat, acronym at mga terminong teknikal na tinuturing na establishida
avanzado o universal ay hindi na isinasalin. Ibig sabihin, kung ang isang salita o termino ay kilala at ginagamit sa iba't ibang wika, mas mainam na panatilihin ito sa orihinal na anyo upang maiwasan ang kalituhan. Sa isyong isinaling teksto tungkol sa kaso ng diborsyo, makikita ang wastong paggamit ng prinsipyong ito. Halimbawa, ang mga terminong tulad ng case number, live streaming, joint custody at QQ account ay hindi na isinasalin dahil sila ay mga teknikal na modernong termino na mas madaling maintindihan kapag nananatili sa orihinal na anyo. Pagpapanatili ng teknikal na termino sa mga salitang tulad ng joint custody ay maaaring isalin bilang magkasamang pangangalaga, ngunit maaaring panatilihin ang orihinal lalo na kung ginagamit sa legal na konteksto. Ang live streaming ay hindi na sinasalin dahil ito ay isang modernong terminong pang-digital na mas kilala sa Ingles. Pagsasalin ayon sa kahulugan ng literal. Halimbawa, don't interrupt. Kung isasalin natin ito, magiging pakiusap, wag kang sumabat. Ang angkop sa sitwasyon ng korte ay nagpapanatili ng formal na tono dahil ang teksto na tungkol sa paglilitis ay gumagamit ng formal na wika tulad ng kagalang-galang na hukom, ang hukuman ang nagpapasya, ang angkop na konteksto o context translation. Ang mga linyang argumento or korte ay sinasali ng mas may emosyon at diin tulad ng mahiya ka naman, nagsinungaling siya. Ipinapakita nito na isinaalang-alang ang damdamin at sitwasyon ng nagsasalita. Mahalaga ang simulain na ito dahil pinapanatili nito ang kalinawan at pagiging insakto ng mensahe. Iniiwasan ang maling interrupsyon at mga teknikal na salita. Pinapanatili ang pag-unawa lalo na sa mga legal at modernong konteksto. Ang daglat, acronym at terminong universal ay ang paraan ng paggamit ng wika upang maging mas maikli, malinaw at madaling maintindihan sa pagkikipagkomunikasyon. Technical na termino. Ang technical na termino ay ang tawag sa mga salitang ginagamit sa isang partikular na larangan, propesyon o disiplina. Ang mga salitang ito ay may espesipikong kahulugan na maaaring iba ang karaniwang gamit ng salita sa pang-araw-araw na usapan. Narito ang mga halimbawa ng technical na termino. Career, ito ay ang trabaho o propesyon na pinipili o tinatahak ng isang tao sa mahabang panahon. Account, ito ay ang mga profile o user sa access na ginagamit sa mga social media. Fans, mga taong sumusuporta o humangahanga sa isang tao tulad ng artista, atleta o isang grupo. Xiaolongbao, isang uri ng steamed dumpling mula sa China. QQ account, isang uri ng account na ginagamit sa mga app o social media. Data, load o MB or GB na ginagamit para maka-access sa mga app o platform. Joint custody ay isang uri ng pag-aalaga sa anak kung saan parehong magulang ang may karapatan at responsibilidad sa bata kahit sila ay hiwalay na. Court discipline, ito'y tumutukoy sa mga tuntunin at wastong asal na sinusunod sa loob ng hukuman. Case number, ito ang mga natatanging numero na binibigay sa isang kaso sa korte. Hearing, proseso sa korte kung saan pinapakinggan at sinusuri ang kaso bago magdesisyon. Nightclub, ito ay pook-libangan sa gabi kung saan nagsasayang mga tao sa sayaw at musika. Live streamer, ito ang mga taong nagbo-broadcast at nagipag-interact sa mga manood habang live ang video. Yun lamang po. Maraming salamat. Magandang araw sa lahat. Ako si Janine May de la Cruz at ang tatalakayin ko naman ay kung paano nag-iiba ang salin kapag gumamit tayo ng mga machine translator gaya ng Google Translate. Ito po ang salin namin mula English patungong Filipino. So, ang salin namin is, sa English is, why don't you mention yourself? You're too drunk too much and slept out at the side of the road. Sa Filipino naman ay, bakit hindi mo banggitin ang sarili mo? Masyado kang nalasing at nakatulog pa sa gilid ng kalsada. Susubukan natin isalin sa Google Translate at titignan natin kung nag-iba nga ba yung salin niya.
kinopya ko yung translation namin sa English tsaka inimput ko sa Google Translate at titignan natin kung nag-iba. Yung salin namin kanina sa Filipino ay, bakit hindi mo banggitin ang sarili mo? Masyado kang nalasing at nakatulog pa sa gilid ng kalsada. So, nung translate natin siya sa Google Translate, nag-iba po yung salin niya at naging, bakit hindi mo banggitin ang iyong sarili? Masyado kang uminom at natulog sa gilid ng kalsada. So, mapapansin natin na yung salin niya is naging literal. Subukan naman natin na yung salin natin sa English ay i-translate natin sa Chinese at yung Chinese i-translate natin ulit sa English kung magkaparehas pa rin ba yung salin. So, nung translate natin siya sa English, naging, why don't you mention yourself? You drank too much and fell asleep on the roadside. So, nag-iba yung salin niya at naging literal ito kesa nung salin namin sa English dahil gumamit kami ng dynamic equivalence at malayang pagsasalin para ma-emphasize yung damdamin at emosyon ng isinalin naming akda. So, hindi maganda ang gamit ng machine translator kung magsasalin ka ng akda dahil ang machine translator is sumusunod lang siya sa bawat salita, hindi sa diwa at estilo ng akda.